Alam niyo kung bakit? Kasi 'pag pinagpatuloy po niyo 'yan, mamamantsahan ang integridad ng impeachment court. At yung mga ruling niyo diyan, ang magiging verdict niyo, baka hindi tanggapin ng, publiko. Kasi ang mas mahalaga diyan kung tatanggapin ng sambayan ng Pilipino ang magiging hatol ninyo. Kasi makikita yun sa paghawak ninyo ng paglilitis kay BP Sara. Rizal, it's Monday and tuwing Monday lumalabas The Manila Times ang iyong column ng Counterpoint and ito yung title ng iyong article, Impeachment Trial Turning into a Propaganda Proceeding. Now, let's break it down, Attorney Sal. Basahin ko and then you can react, Attorney Sal, point by point. Or The historic, much awaited impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte, the second highest official of the land, who, despite all the credible surveys of the president elections in 2022, showing that she had the presidency in the palm of her hand, opted to slide to being the running mate of President Ferdinand Marcos Jr., who undoubtedly, without the Duterte name attached to his, would have decisively won the presidency. Finally commenced last July 6 with the highest expectations of victory for the polarized political forces in the country. The prosecution has expressed confidence of a conviction of for the respondent, while the latter anticipates a bloodbath and bludgeoning, but coming out blooded and unbowed in Sarah's own fiery words. What's your take on that, Attorney Sal? gaya ng sinabi din natin, ito impeachment, matagal nang inaantay ito upang litisin nila ang Vice Presidente na kung matatanda po natin, kung ito lamang ay hindi nagbago ng isip, Presidente na ito. At ito namang pangkasalukuyang Presidente, kung wala naman si Inday Sara bilang running mate, siguro hindi siya nanalo. At matagal nang inaantay, nagsimula na. At nakita na nga ho natin kung paano nagsimula at marami tayong mga obserbasyon na ipinahayag natin. Sige, tuloy mo na. With the Senate President unconstitutionally removed as the presiding officer, obviously because he cannot be dictated on the manner he will handle the impeachment hearing to get the desired result by the brains behind the move to oust Sarah and bar her from seeking the presidency, as well as the incarceration of the latter's father at The Hague and the malleable senator accused of being part of the anomalous flood control fund scandal and who somersaulted to form the new majority taking over the helm of the impeachment court. The trial has begun in earnest. The impeachment court and the public were misled into believing that a female private member of the House of Representatives prosecution team would be handling the presentation of the first prosecution witness. Instead of doing so, however, she addressed the court and made a manifestation on the surprise appearance of the vice president in the Senate building to confer with her defense team. She pushed for VP Sarah's appearance in court and announced that the prosecution team would call her as a hostile witness. The manifestation was not only unnecessary but improper as well. Apparently, apart from using the deception to slam VP Sarah, the female lawyer just wanted to get media mileage and flaunt her role as part of the prosecution team. That's their take on that, Attorney Sal. Nung nagsimula ko yung trial, unang-una, tinanggal nila yung dapat na mag-preside si Senador Gatchalian. Sapagkat siya inaalal na Senate President at sa ating saligang batas ay pakaliwanag naman na ang Senado ay ang impeachment court. Sino bang head ng Senado? Kung hindi si Gatchalian na nahalal ng 13 boto. So, kung siya yung Senate President at ang impeachment court ay ang Senado, di dapat siya ang presiding officer. At yan naman ang sinasabi ng saligang batas. Ang general rule, lahat ng impeachment trial ng impeachable officers ay gagawin ng
Senado as an impeachment court with the Senate President as presiding officer. Ang exception to the rule lamang ay kung ang presidente ang nililitis. Yan ang exception to the rule. Maliwanag yun ng Chief Justice. Pero ganun pa man, ang tanong niya, bakit ba pinalitan? Bakit pinalitan si Gatchalian? Kasi alam niyo yung si Gatchalian, kung titingnan niyo mga kilos nito, hindi ito basta sumasama sa Agos eh. May sarili siyang paninindigan. Yung utak behind the impeachment, hindi ubra sa kanya yun. Kaya, ayun, ang nakuha, yung may kaso na madaling kapitahan. At nagsimula na nga, nakita natin kung paano itong bagong presiding officer nagpakita at this early, either ito bias sa defense team o Inday Sara. Hindi niya alam ang regla. Bakit kano? Unang-una, kung matatandaan nyo, in-announce ng defense o ng prosecution ng unang hawak ng kaso ay isang babaeng abogada. Yung mga abogada na, naku, nung mga panahon ni Duterte, grabe ang sip-sip niya kay Duterte. In-announce, di akala namin siya magpipresenta. Mga nanonood ng unang witness, yung NBA agent. Yung pala, tatayo lang siya doon at magpapahayag ng kung ano-ano, madalit sabi, nagpropaganda. Binabanatan niya si Inday Sara kasi dumating nung araw na yun at hindi naman mama sa loob ng hukuman. At kung ano-ano mga pinagsasabi nga doon, ano ba, paatin ba yan o hindi, mga useless na pahayag. Mga paano lang, para lang may pakita sa publiko na parte siya ng prosecution team. Ginamit lang talaga yung plataformang yun. At sinabi niya na, gawin namin itong hostile witness. Unang-una, yung pagiging hostile witness siya, hindi ko nga nakakasiguro noon kasi ang akusado ay hindi mo pwedeng gawing testigo at magpapayag siya ng laban sa sarili niya. Yan yung regla yan. But even assuming na pwede siyang tawaging hostile witness, hindi mo kailangan na in advance sasabihin mo pa yun. Hindi. Kaya nga mag-uumpisa na ng testigo Dapat dun lang. Pero talagang ginawang propaganda. Ano pa? Ituloy mo na, Attorney Sabaw ko ituloy ha. So, ah, kasi you mentioned kasi ah, na propaganda. Kung ikaw yung presiding officer and or the Senate President at nakita mo propaganda na yung ginagawa nung nagsasalita nung sa statement niya before introducing yung witness, may eh, kapangyarihan ka to stop her. of course, kaya Mhm. nga presiding To Mhm. preside and to control the proceedings. Ang problema, wala nga Either nga bias itong taong ito, o kaya hindi niya alam ang regla, hindi niya alam ang rules. Which one? The presiding officer or the Senate Oo, President? yung Both. presiding officer, yung si Cheese, Escudero. Mhm. All Dapat right. in-stop niya yun Dapat, Mhm. like for instance, yung nagsalita yung babae, hindi naman pala siya at magsasabi, hindi naman pala ikaw, alis ka na dyan. You're out of order. Sino mag-handle? Umpisahan nyo na. Ganun dapat yun. Dapat stricto ka doon pagdating sa mga Mhm. rules. Mhm. Kasi ginagawa mong plataforma para magpakilala ka lang, magpaporma ka doon, mag-grandstanding ka, babanatan mo pa yung respondent. And the only way to show to the people that the respondent is guilty, mag-present ka through the witness. Hindi ako ano nung pinagsasabi mo doon. Mhm. Going back to sa article, Attorney Sal, another private counsel for the prosecution panel formally informed the court that he would present the first witness, a National Bureau of Investigation agent, and immediately thereafter launch a propaganda spiel for the prosecution's cause, making adverse remarks against the vice president that drew a sharp objection and rebuke from the defense lawyer for being improper in stating the purpose for presenting the witness. The presiding officer either showed
for either showing this early his bias against the defense team or exposing his ignorance of the rules, overruled the objection and allowed the private prosecutor, who obviously was hungry for publicity and his first shot at prominence, to continue with his propaganda narrative against the respondent. Despite repeated objections of the defense counsel, the presiding officer, in blatant violation of court procedure, did not reconsider his erroneous ruling and incredibly gave the stupid reason that he would like to hear the private counsel's peroration before he would decide to strike it out from the record, forgetting that allowing the improper remarks to be made would make its removal from the record useless, as the millions of people watching the live television and online coverage of the event have already heard the offending and inappropriate statements. Realizing his unforgivable procedural error, the presiding officer had to allow the defense team to make its own rebuttal, thus converting the impeachment court into a propaganda proceeding. Attorney Sal? Oo, kagaya niyan, kagaya niyan. Yung una, nagpo-propaganda na yung isa. Ginamit na lang yun. Ina-announce na siyang magpipresent. Yung pala, magmamanifest lang siya doon. Dapat, hininto niya. Hindi niya hininto, pinabayaan niya. Yung pangalawa naman, pareho nung isa, mukhang ngayon lang kasi siya siguro may lalathala sa publiko, nandun ang mga camera. Pagkakataon magpasikat. Aba, sa lahat na, kasi pag nagpresenta ka ng ebidensya o testigo, sasabihin mo yung layunin kung bakit mo pinipresenta. Kaya dapat sasabihin mo sa hukuman, kagalang-galang na hukuman, ito pong testigo ito ay pinipresenta namin upang probahan ang mga sumusunod. Abaya, ang unang banat niya, mga kababayan, ako, nag-speech na, walang tinamaan ng magaling. Hindi siya object kagad yung kabila. Objection! Ay, proper yan. Naku, ito namang si presiding officer, teka, sabi niya, pakinggan mo na. Hindi, nag-argue na sila doon. Pakinggan muna natin kung anong sinasabi niya. Saka na ako magro-rule. Ay, kung hindi ka ba naman, ayokong gamitin sa ano yung stupid, pero Wala, nasa article mo na. nandun na ako Kasi tingnan nyo bakit mo papabayaan magsalita muna bago mo iisipin, magde-decide ka, natatanggalin. Pinapakinggan na ng buong bansa, ng buong mundo. Ano ba naman yan? Diyos ko naman. Paano naman hindi ka mayayamot, maboboard, aantukin ka talaga, mayayamot ka. O kaya, makikita mo natin na mali. Dapat yun, immediately, in-stop niya yon. Ang ginawa niya, pinabayaan niya. Madalit sabi, nung medyo napulaan siya ng isang senador, itong isang ginawa niya, or na-realize niya on his own, mali yata. Kasi pinabayaan mo magpropaganda yung isa. Kaya sabi niya, dahil napagbigyan naman natin, hindi ko na rin ma-strike kasi narinig na exactly. Talagang hindi mo na ma-strike dahil narinig na ng lahat. Sabi niya, pagbigyan naman natin yung kabila, nasagutin. Ayun. Di nagpropagandahan sila. Yan ang problema sa hindi marunong or bias ka sa kabila. So, in other words, Attorney Sal, ang first week ng impeachment trial ay more on political statements than yung pagbibigay ng merits dun sa ebidensya. Yes, yan ang nangyayari. Mhm. Alam na natin lahat yun In other words, we are just wasting time. Mhm. And you are taxing the patience of the people watching the event. Let's move on to the article, Attorney Sal. Yes. The rule in the impeachment trial limiting the center judges to a 2-minute probing of a witness is wrong, as it impedes the ferreting out of the truth. The ultimate purpose of a trial is to get to the truth on the innocence and guilt of an accused. Confining the questioning of a witness to 2 minutes defeats the very purpose of the judicial proceeding, and for that matter, a congressional probe as well. Like the Supreme Court, the Court of Appeals, and the Sandigan Bayan, the impeachment court is a collegial court. Members of the aforementioned courts during a hearing or of a case are not limited to 2 minutes when any of them subjects a witness to judicial scrutiny.
questions from the court or the presiding judge and from the justices of a superior court are vital to determining the credibility of a witness or to finding out the truth of certain alleged facts of the case, which may not have been unearthed, owing to the omission or inadequacy of either of the opposing counsels examining the witness. It becomes the duty of every senator judge to propound such important questions to elicit the circumstances for the judicious consideration of those who will render judgment. Whether the question may appear to favor any side is of no moment. The paramount consideration is for the truth to come out. Why, Attorney Sal, dapat hindi nililimitahan ng 2 minutes? Kasi nga, yun, klarong-klaro yun. Alam po ninyo, unang-una, ano ba ang impeachment court? Sino ba ang bumubuo dyan? 24 ho sila dyan. In other words, it's a collegiate body. Pareho rin nun ng Korte Suprema. Collegiate din yun 15 sila ron. Ganon din dyan sa Sandigan Bayan, yung mga division dyan, 3. Ganon din sa Court of Appeals. 3 ba sa Court of Appeals? O 5 yata. Madalit sabi, kung kayo'y nanonood sa mga prosedimento dyan sa mga binanggit kong hukuman, makikita nyo, pag ang isang justice ay nagtatanong, hindi yung limitado sa 2 minuto. Umaabot pa nga kuminsan. Kung si Justice Marvick Leonen ang magtatanong, 1 oras yan. Bakit kanyo importante na huwag mong limitahan? Kasi napakalaga, yun yung paglilitis, yun nga ang bihikulo para malaman mo ang katotohanan. At bago ka manghahatol, kailangan malaman mo lahat na tanong, itanong mo na. Maliw yung ruling na 2 minutes lang. Hindi mo matatapos ang mga gusto mong itanong sa testigo ng 2 minuto lamang. Pangalawa, alam po ninyo, yung pang-isang ruling niya, at pati rin yung ibang senador na sinasabi, kailangan huwag kayo magtatanong na parang lumalabas na kayo'y kakampi. Ako, maliho yun. Sa loob ng hukuman, yung isang judge, o mga judges, lalo na yung magagaling, nagtatanong ho yan, sa unang dating, akala mo, sabi niya, kontra yata ito sa akin. Pero, kaya ako nagtatanong ng ganun yon, may gusto siyang makuhang mga kalakaran, mga payag, upang malumiwanag ang kaso makita niya talaga ang katotohanan. Kailangan ho yun. Kaya nga nililitis mo Pareho din siya sa mga congressional hearing. Hindi makapagsalita yung mga resource persons. Pagkatapos, yung nagtatanong, hindi rin matapos yung mga gusto nila na, limitado ka lang, 2 minutes ka lang, 3 minutes ka lang. Hindi po pwede yun. Pag kayo yung naglilitis, lahat na tanongin nyo na. Kung gusto nyo malaman ang katotohanan, So lalabas at lalabas yun. So the 2-minute ruling, Attorney Sal, instead na mapabilis yung trial, nahahadlangan pa para mapalabas yung katotohanan. Exactly. Kasi ang rules, kaya mo ginawa yan, para nga lumabas ang katotohanan mo. Kaya sabi ko kay Senate President, nung kausap ko siya nung Biyernes, sabi ko, kailan ba yan? Nung Miyerkules. Sabi ko sa kanya, Mr. Senate President, that rule is, ayun, nandun na naman yung STUPID ko. Dapat po hindi gagawin yun. Kagaya nyo ako, judge kayo. Nakita nyo na ba yung mga proceedings sa Supreme Court? Nakita nyo ba, kung si Justice Leon, 1 oras yun. Kailangan mo talaga yun. Saka, hindi yung sasabihin nyo na, nakabias ka. Hindi. Talagang, ang judge, madalas, ginagawa yan, questions from the court. Sabi niya, questions from the court. Bakit kanyo? Kasi, kuminsan, kadalasan, yung mga abogado sa magkabilang panig, either may kakulangan, wala pang karanasan, wala pang eksperyensya, kaya hindi na itatanong yung dapat na itanong. Yung isa naman, kung may karanasan, yung itatanong niya na baka lumiwanag, hindi niya itatanong yon. Kaya yung judge, pag napapansin niyo, question from the court, di ba? Yun. Kaya lumalabas ang totoo. Attorney Sal, may joke.
Oh, Kaya daw 2 minutes kasi wala naman daw sila gano'ng kahabang itatanong. hindi rin. Dahil if you notice, marami silang tanong eh. Aha, At aha. hindi ba nga si Ontiveros na nabanatan ng isang senadora na alam mo naman, never ako nag-agree dyan kay Ontiveros. Marami For the yan first time, nag-agree ka? oo. Kasi yung tanong na maganda eh. Aha, aha. Binabanatan siya, sabi niya, ba't ka naman nagtatanong ganyan? Eh, parang you're laying the predicate for these people to make propaganda. Mhm. Hindi. Yung tanong na yun, napakahalaga nun kasi nagpipresenta ka ng testigo. Di umano, nagbanta. Teka muna, sabi niya, hindi. Like yung sinasabi niya na nag-hire siya ng assassin. Wala naman kayong naprubahan na may assassin. So ano ba ito? Ito ba impeachable offense ba ito? O ito sa tingin mo maling asa lang yung mga pagpapahayag na yun? Tama ho yun. Yun ang dapat kasi, gaya na, no? Hindi, ituloy mo na doon sa ano, yung sumunod kasi artikulo tungkol na sa Mhm. testigo Okay. para mas maintindihan mo. Authenticating undisputed video, a waste of time. Presentation of the prosecution witness, NBI agent, authenticate the existence and contents of a video of an online press conference involving the vice president, which took more than 5 hours, was a waste of time and taxing to the patience of the viewers because the video's existence and its contents were not in dispute. The defense panel never questioned its existence, nor did it deny the remarks made by VP Sara. What is at issue is whether or not the utterance made by the respondent is a crime of grave threat to make it an impeachable offense. The testimony of that witness would not prove the vice president's guilt under the fourth article of impeachment. The parties could have just entered into a stipulation of facts during the pretrial stage on the authenticity of the video and agreed of the showing of the entire video in court for the appreciation of the impeachment court. Yan, gaya nga ho niya, yung testigo ng NBI, na NBI agent. Ang tanong ko, bakit mo pinisinta yan, prosecution? Ang purpose mo is to authenticate, i-validate, patutuhanan na nangyari yung event na yon, na nagkaroon ng press con online, kinover ng mga reporters, na nagbigay ng mga pahayag si Inday Sara doon. Ang tanong ko, bakit? Sino ba nagki-question na hindi nangyari yon? Wala. Eh bakit ka pa magbibigay ng testigo tapos mag-aarsa kaya ng 5 hanggang 6 na oras para lang patunayan na nangyari yun? Eh hindi naman nga kini-question yung nangyari. Ang pinag-uusapan niyan, yung mga sinabi niya, babagsak sa isang krimen para maging impeachable offense at yun dapat ang ebidensya mo, patunayan mo na yung mga sinabi niya ay isang krimen. Kaya ka nag-demand na sa kanya. Eh wala eh. Ang lumalabas pa nga eh. Nakasamahan sa kanila. Bakit kanyo? Kasi, siyempre nag-testify na nag-imbestiga siya. Yung pala, yung investigasyon niya, hindi naman malalim. Kung baga, alam mo, di mo pa napansin na supposed to be binagbabantaan, sabi nila. Pero yung pinagbabantaan, hindi naman nagdemanda. Wala Exactly. Mhm. mayroon ka ba? Wala naman sila mga sinumpang salaysay. Kaya nga, wala, katatawanan lahat yan. Ngayon, anong dapat ginawa nitong prosecution? Kasi since wala naman nagpo-question doon sa particular na event, dapat sa pre-trial stage, inalok niya na ang depensa. O sabi niya, magpipresenta kami ito para i-authenticate ito. Pero kini-question niyo ba ito? Siyempre sabihin ng depensa, hindi. Edi stipulate na lang tayo, mag-agree na lang tayo na papakita na lang natin sa mga judges, senador, para sila lang magbigay ng determinasyon kung yung mga sinabi niya isang krimen ng grave threat at naging isang impeachable offense. Wala, sinayang lang ang oras nating lahat. Uh, Kaya tuloy, nakita ron, mhm. sabi ng anak ko,
itong anak ko si Paolo eh. Aha. Parang nanonood siya, nakita niya siguro yung reaction ng mukha ko at saka Oo, nasa parang likod ka kasi all the way, kasi 'di yun ang ba? alam mo, yun ang inasign sa akin seat. Wala ako eh. Tinuro, diyan ka sir, upo. Bali ba, nag-iisa ako doon. Oo nga. Nag-iisa ako doon Mhm. kasi doon sa kabila ay puro yung mga mga kongresista na mga anti-Duterte. Eh Oh. wala namang iba doon sa kaliwa. So, Gusto mga hindi ikaw pumili ng seat na yon, inassign talaga dun sa'yo yun? inasign lang din niya, "Diyan ka na sir." O di dun naman ako naupo. Tapos sabi ko, akala ko Aha, ba't ako nag-iisa rito? aha, Yun pala, ang nag-iimbita kasi noon yung Senate President. aha. Kung walang imbitadong tao, walang darating. Kung meron man na hindi dumating, kaya ako natira do'n. Mhm, Kaya nag-iisa ako do'n. Ito naman si Paulo ko, mhm. nagpalabas pala, kinunan ako ng screenshot na parang bored na bored ako. Tingin niya parang akala mo natutulog, pero parang bored na bored ako. Tapos sabi niya sa Were you kanyang, sleeping at that time, Attorney Sal? "No, I was bored na ay Aha. nayayabot ako na tagal naman ito, wala naman isa." Tapos sabi ni Paolo sa kanyang posting, nag-post siya, Ah, yung picture ko, tapos mhm. sabi niya, "Dad, 3 araw pa lang yan, kaya pa kaya?" 'Di ba, ang humor ni Tapos sabi Paolo. niya, akala ko naman bomba yung kanyang testigo, wala rin pala." Yun, Mhm, yun ang mhm, kumita, kaya nag-trending daw yun. mhm. Actually, Attorney Sal, naglolokohan kami, Attorney Sal, eh. Sabi namin parang, yung kagandahan ng impeachment trial, eh, makikita namin sa mukha mo kung masaya ka or hindi or kung satisfied ka o hindi. Kaya tinext kita, 'di ba? Attorney Oo Sal, nga. masaya ka ba sa performance ni ganito, ganyan? Habol ng litanya mo. Kaya yung aking Aha, sagot aha. sa'yo, yun ang naging Yeah, naging yeah. content ng Content maraming ng article mo. reporters and bloggers. Exactly. Now, to end your article, Attorney Sal, let's move on. The Senate President should intervene when procedural errors remain. There are pronounced procedural errors committed by the presiding officer, as pointed out above. The Senate President, as a constitutionally designated head of the Senate, functioning as an impeachment court, is duty bound to ask the collegial body to overrule or junk de facto presiding officers' blatant procedural violations should he prove to be recalcitrant. To allow those procedural transgressions to go unchecked and uncorrected would impair the integrity of the impeachment court, making its verdict unacceptable. It should be avoided at all costs. Attorney? Alam po ninyo, nung Miyerkules, kasama yun sa mungkahi ko kaya sabi ko kay Senate President, Mr. Senate President, ikaw talagang dapat nakaupo dyan. Pero since nangyari na yan, itong presiding officer, ang daming mga maling mga rulings. Dapat, bilang head ng Senado, ikaw naman talaga, pagsabihan mo. At pag siya ay talagang makulit at pasaway, ayaw sumunod sa mga payo mo, ilabas mo yan sa majority. Sa buong Senado, pagbutuhan nyo na mali ang kanyang ruling, i-overrule nyo. Alam niyo kung bakit? Kasi pag pinagpatuloy po niyo yan, mamamansya ng integridad ng impeachment court. At yung mga ruling niyo dyan, ang magiging verdict niyo, baka hindi tanggapin ng publiko. Kasi ang mas mahalaga niya kung tatanggapin ng sambayan ng Pilipino ang magiging hatol ninyo. Kasi makikita sa paghawak ninyo ng paglilitis kay BP Sara.